Praise God. Thank you po, Lord. Hallelujah. Let's pray. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Father, we honor you and we bless you, Lord God. Truly, your word is powerful and alive. It is active, O Lord. Buhay na buhay ang iyong salita at makapangyarihan po. At naniniwala kami, Lord, na kayo po'y patuloy na kikilos. Ang iyong pangako, ang iyong salita, Lord, ma-fulfill. Mangyayari po ito sa church na ito, maging sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Patuloy po namin kayong itinataas, Panginoon, at mangyari po ang inyong kalooban. Ikaw po ang masunod, Lord God. Thank you po, Lord. Pangunahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Patuloy niyo pong patalasin ang aming mga pandinig sa oras na ito. We honor and we bless you, Lord God, in Yeshua's name. Amen. Thank you po, Lord. Tayo po lahat ay makakaupo na. Pwede ba tayong magbatean sa isa't isa na shalom? Yan. At sabihin mo na rin, Happy 10th year anniversary. Thank you po, Lord. Hallelujah. Jags go, Binangonan. God is good. Amen. God is good all the time. So naalala ko lang po, parang pangalawang ano ko po ito, pag-share ng word ng Lord ng anniversary. Unang pag-share ko ng anniversary, doon pa sa yung first year, doon pa sa sa court. Ano pangalan nun? Sa Santiago, sa Bilibiran. So, yung po yung Maligaya Street. Yung po yung na kapag turo po ako, parang first year anniversary po iyon. And gayon, nadagdagan ng 0, 10 na po. Amen. All glory to God. Hallelujah. Naalala ko lang kapag nagtuturo kami doon, nakailang lunok ako ng doon. Gamu-gamu ba yun? O wala na akong magagawa kundi lunukin ko na lang kasi hindi ko na hindi ko na malalabas. Pero salamat sa Panginoon at umabot po tayo ng 10 at naniniwala tayo na beyond pa dun sa 10. No, ang gagawin ng Lord para sa Jags Go Binangonan. And welcome natin din yung mga kapatid natin nasa Angono, taga-Angono, at yung mga nasa live stream. Thank you po, Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Huwag kayong mag-alala, maiksi lang po ito. Dahil actually, talagang worship po tayo ngayon, pero may pinapaalala ang Lord sa atin. Itong ika-10th year anniversary po natin. No, we will go beyond doon sa 10. Kaya let's focus doon sa future. Amen, na inilalaan ng Lord na hindi lamang po itong 10 na ito or ano ba sinasabi ng Lord sa 10 na ito. Natapos na yan at ako po'y naniniwala na meron pang gagawin ng Diyos sa church na ito at sa bawat isa sa atin. So tignan po natin, onting trivia. Pagdating po sa 10-year-old boy, or sabihin na natin, kid, meron po ba ditong 10 years old? Mukha lang po, pastora. Mukha lang 10. No? Sila Ezekiel, papunta na yan sa 10. Yan yung mga, itsura ng mga 10 years old. So, tignan po natin, a 10-year-old is at a significant transition point. Moving from childhood into the tween years. So, yung mga 10 years old, medyo challenge po ito. Bakit? Transition po ito sa kanila. Sabihin mo nga, transition. So, pag sinabi po natin na 10-year-old na isang bata, pag siya po'y 10-year-old, sabi, ito daw po'y transition. Marami pong pwedeng magbago sa kanila na hindi nakikita noon. Naalala ko po, ayan, katulad nga nila Israel, ni Ezekiel, kasi paten na sila next year. Kaya uumpisa na po yung transition. So may mga grade 4 na mga 10 na. Usually, ila Israel nga po ang dami nga po, 10 years old na sa kanila. May 11 pa. May mga malalaki pa nga. Sabi ko, mga 10 years old, maaga lang kasi sila Israel aral. So, meron po sa kanila 10 years old, kinausap ko yung teacher. Sabi ng teacher, alam niyo po, pagdating ng grade 4,
challenge po sa aming mga teacher talaga ang grade 4. Bakit po? Transition po ito kasi sa kanila. No, makinig kang maiga. Transition po kasi ito sa kanila. Teacher na nagsasabi, ang dami daw yung mga dating honor students, pagdating ng grade 4, nawawala po. Bakit? Ang dami po talagang nababago. Example po sa public. Ito na lang yung kila Israel po kasi sa kanila yung alam ko eh. Pagdating ng grade kinder to grade 3, iisa teacher. Tama po? Sa public, usually ganun. Pagdating ng grade 4, nung pagka-grade 4 niya, iba-iba na yung teacher. No? Iba-iba na yung teacher. Tapos yung subject nila, medyo yun na po yung nag-uumpisa na pabigat na yung kanilang subject. Kaya sinasabi ng mga teacher, nung nakausap ko nga teacher, siya po parang head ata siya o hawak niya kasi yung tawag doon, yung mga magagaling na bata. Hawak niya yung pilot, nasa pilot section siya. Sabi niya, alam niyo po, ang dami talaga. Pagdating ng grade 4, biglang nag-iiba yung kanilang mga grades. Kasi, dito po kasi nabubulaga sila. Dito kasi meron biglang nagiging emotional, biglang nagiging... Kasi, yun po yung edad na may transition from childhood, mula doon sila sa kinder, lahat ng gusto, lahat ng ganito, ibababa sa kanila, o ganito, kapag ayaw magsulat, sige, pwedeng ipauwi. Pero, pagdating ng grade 4, tapusin mo, hindi ka uuwi hanggat hindi mo natatapos yan. Kaya may mga naiiwan. No? May mga naiiwan. Hindi na binibaby yung mga grade 4. Kasi transition nga rin po sa kanilang edad iyan. No? From childhood to na sila, twin. Nakalagay nga po dito twin. Kasi papunta na po sila doon sa katulad nga po ng papunta na sila yung mga parang bar mitzvah natin, mitzvah po natin, no? Papunta na sila doon sa medyo sasabihin natin, pwede na silang magkaroon ng mga responsibilidad, no? Sabi pa po dito, a 10-year-old is developing abstract and critical thinking skills. So, sila po yung medyo magagaling sa mga puzzles, pwede po natin sabihin. Yung mga situation na may mga problem, situation, sila po yung, alam mo yon, kaya bumubuo ng problema, tapos susolusyonan. Pero sabi, meaning they can think through hypothetical situations and come up with their own ideas. Kaya kung ikaw ay may anak, at siya po, pag siya ay nag-10-year-old, lalo pag nag-10-year-old na siya, hayaan mo siya. No, hindi ko po sinasabi papabayaan, kundi hayaan mo sumagot sa mga sitwasyon o may mga challenge sa loob ng bahay. Hayaan mo siya. Halimbawa, walang tubig. Hayaan mo gamitin niya yung kanyang skills sa pag-iisip o sa pagsusolve ng problem. No? Kasi yan yung meron sila ng pag 10-year-old. No? Parang excited sila na buuin o ayusin yung mga problema o challenge. No? They are skilled in basic math. Yan, mga grade 4. Kaya sila naalala ko si Israel, yan, mahilig sa math. And are starting to use logical. Biglang napangiti si Sir Angie. And starting to use logical, abstract thinking to solve verbal math problems. Kasi nga, mahilig po sila sa mga solusyon. No? Hindi lamang sa math, kundi sa mga sitwasyon. Ayan. Kaya kapag yung anak mo, pag 10 years old, at nagsasabi, Ma, anong nangyari sa ganito? Pa, anong nangyari sa ganito? Ganyan. Kasi, yun yung shifting, yun yung transition. Talagang magtatanong at magtatanong at magtatanong yan. Sabi, tapos minsan, di ba, ngayon nga si Israel kahit si Ezekiel, Pastora, lagay na lang natin yung ganito. O kaya ilagay natin yung ganito, ganyan. No? Parang, alam mo yung lumalabas yung kanilang creative. No? Yung lumalabas yung halimbawa pag may kulang, makikita mo, andyan na. Sabi, at the age of 10, friendships become emotionally
more important and complex, with kids often forming closer bonds and sometimes exclusive cliques. Sabi, their sense of identity is developing. Do, pati po yung sa pagkilala, pag-alam po, sabi, nade-develop daw. And they may explore it through their choice of clothing, hair, or hobbies. No? Nakikita namin yan sa mga ganong edad. No? Yung pagpunta ko ng school, dahil susunduin namin si Ahava, nakita ko si Ezekiel. Lagi ko nakikita si Ezekiel. Aba, planchado ang buhok. Basa ang buhok. No? Pero ang pogi, kasi pero oras yun, siguro mga 9:30. Basa ka, ayos na ayos ka pa at basa, ano yan? Nag-ano ka, no? Ayun pala, lagi na pupunta si at aayusin yung kanyang buhok, babasain pa niya. Ayaw na. No? Ayusin po, ayos na ayos, nakaplanchadong ganon. Ganyan. Oh, meron pa yung necklace. Kasi ganun nga daw po yung transition na nangyayari, yung develop na nangyayari sa kanila. Gusto na nila, sarili po nilang pagsuot. Gusto nila, pumili sila. Minsan, nagkakaaway pa kami nila Israel kapag, ayan na, suotin mo. I don't like that, mommy. I want like yan. Hindi pala natin pwedeng sasabihin mong ipilit yung gusto mo. Kasi, nangyayari, nade-develop. Parang kapag lagi nating pinipilit yung gusto natin, humihinto o pwedeng mapigilan natin yung pag-develop nung anointing na meron sila. No? Sabi pa po dito, namimili na sila, nasusuotin nila, maging yung mga hobbies nila. Sabi, it is common for 10 years old to experience mood swings. Ayan na. Baka napapansin nyo, mga anak, o pagdating na, o kung kayo may anak, o apo, no? Pag nag-10-year-old daw, medyo may mood swings. Minsan, sobrang saya. Minsan, bigla na lang malungkot. Yung magpinsan dyan, pag nagkita, magyayakapan pa, talagang maglalaro sila, maya-maya, naku po, ayan na, suntukan na, kurutan na, anuhan na, sumbungan na, may mood swing. No, alam mo yun, nag-iiba-iba. As they navigate the physical and emotional changes of this transitional period. Even yung emotional, hindi lamang sa physical, pati sa emotional, meron pong transition na nangyayari. May changes na nangyayari po sa kanila. Kaya, kailangan po nating maunawaan yan. Kung tayo po ay 10 na, talagang meron pong pag-shift. Meron pong transition na gustong gawin ang Lord sa atin. At kailangan maging maingat tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kasi transition year natin ito. They are gaining a stronger sense of right and wrong and can develop a deep sense of justice. Kaya, may mga anak na parang hindi naman ako ang gumawa niyan eh. Pipiliin nung, di ba, minsan pipilitin na, ginawa mo talaga ba yun? Bakit mo siya, hindi ko nga siya ginawa. Kasi meron na di-develop din po sa kanila yung sinasabing deep sense of justice. No? Na kapag hindi nila ginawa, ilalaban nila yung sarili nila na, hindi ako may kasalanan yan. Bakit? Nagigay na daw po sa kanila, nauunawaan nila kung ano yung tama at kung ano po yung mali. So yung transition na ito, pag kukunin po natin sa spiritual, nandun na tayo na meron po tayo na stronger, sabi nga, stronger sense of right and wrong. Dapat alam mo na kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ito pa, dapat ginagawa natin kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. Kasi alam mo nang mali. You have the stronger sense of right and wrong. So alam mo na kung ano yung mali. Amen? Kung sinabi ng Lord, huwag kang makamundo, di huwag kang makamundo. Kung sinasabi ng Lord, do not be drunk. Huwag kang magpakalasing. Alam mo nang mali yan, bakit mo pa ginagawa? Di ba?
Sabi po, eto na tayo transition na. Hindi po madali yung transition. Lahat po ng transition, hindi po madali. Lalo na yung sa mga working na nagsiship yung kanila pong oras. Ay, hindi po madali yun. Oo, susuli. Transition na sasaluhin ng lahat. Yung pag nag-ship, halimbawa, nasanay ka ng panggabi ka. Siyempre, tulog ka ng umaga. Nasanay ka, nagising ka ng gabi. Kasi nga, yun yung schedule mo. Tapos biglang nabago. Ginawa kang pang umaga. Ang hirap nun. Dati ganun si Pastor Jooms. Kaya sabi ko, matulog ka kasi papasok ko. Nag-ano pa. Alam mo yung katawan ko, kinakalmo pa niya kasi nasanay ng halimbawa nasanay ng gabi. Kaya gising na gising ng yung sa panibagong schedule. So, meron pong transition na ginagawa at gustong gawin ng Lord sa church. Kung tayo po ay naging lalamig-lamig, kung tayo po ay dumating sa time na parang naging complacent tayo, at para tayong, ang tawag doon, para tayong naging kalmado lang o naging kampante. Kung tayo po yung naging kampante po tayo, na okay lang, tayo-tayo na lang, magkakilala, close naman tayo. Kapatid, it's about time to shift. Sumunod tayo doon sa transition period ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, time to shift. Time to shift. Hallelujah. So, nung ako pinag-aas sa Lord, dito lang tayo po focus doon sa Hebrew alphabet. No, makikita po natin yan sa Psalms 119. So, ito po ang Hebrew alphabet. Kung nababasa niyo po, Aleph, Bet, Gimel, Dalay, He, Vav, Zayin, He, Te, Yod, Kaf, Lamed, Med, Nun, Shamek, Ayin, Pe, Chad, Gat, Gop, Resh, Pe, Shin, Tau. Yan. Bilangin niyo po pang ilan yung 10. Ano yung 10 na Hebrew letter? Ano po? Yod. Pasensya po sa mga hindi makita. Yod. No? Ang pang 10 po ay yung Hebrew letter, Yod. Sabi mo nga, Yod. Yan, Yod. Thank you po, Lord. So, dito po natin tignan, ano pong meron sa Yod? No? Ano bang meron? Sabi po dyan, may nakalagay na Y. No? Ang nakalagay dyan, as in yes. Sabi mo nga, yes. Pagdating sa Lord, ano po sasagot natin? Yes. Pag may pinapagawaan, Lord, ano po sasagot natin? Hallelujah. Kahit na may challenge, magpapatuloy po tayo. Amen. No, ito na yung ibinibigay ng Lord sa atin. Ito yung transition na hindi ka na dapat mag-no, mag-wait, sa susunod na lang. Basta pagdating sa Lord, Y-E-S, yes. Amen. Hallelujah. Napakaliit po niyan. At kung titignan natin, sa lahat ng Hebrew letter, yan po ang pinaka-maliit. So, kaya pala medyo, yung space natin. Medyo maliit. Pero, wag mong ismulin yung maliit. No? Small but terrible. Wag natin mamaliit yung maliliit. Sa basketball, kailangan nila yung minsan na mga ganyan. No? Yung mga mabibilis. No? Pero tingnan po natin, sabi, Y as in, yes, nakalagay din po yan sa Yahweh. Yung Y. Yung po yung Yod. Yod, He, Vav, He. Naalala niyo po yung Yahweh? So ito po yung itsura ng Yod. Yung katulad ng Yahweh natin, nakalagay po doon, yung parang may kuwit sa taas. Yung po ay Yod. Yod, He, Vav, He. Ayan, nailagay ko pala dito. Ayan po yung ating Hebrew letter ng Yahweh. Yahweh. Kahit sa Yeshua.
Yung ating pong doon sa Angono, sa Hebrew word po natin ng Yeshua, pag nakalagay po ng Hebrew letter, meron pong Yod. Biruin mo, no? Unang-unang letter, yung pinakamaliit. Oo. Mga kapatid, hindi po pa ganito ang basa niya na laging ganito po. Kaya ang una, yung Yod. Papansinin po natin, no, sa Yeshua, sa Yahweh, una yung pinakamaliit dito sa Hebrew letter. Na pinapakita ng Diyos na kahit siya ay Diyos, nandun yung pagpapakumbaba. Kaya isa po sa meaning ng Yod ay humility. Humility. Sabi, the Hebrew letter Yod has prophetic meaning related to divine presence, creation, and humility. Sinasabi nga, powerful, yung naituro ni Pastor Obet noon, powerful man, yung humble man. Hindi hambog, humble. Sabi, it is divine, related to a divine presence, creation, and humility. Aba, pwede sabihin natin kung ito yung year ng Yod sa atin, magiging napakatindi yung presence ng Lord. And ito maganda rin po, yung creation. From nothing, pwedeng magkaroon. Pwedeng may something na makreate. Amen! Hallelujah! No, and is the first letter of God's name, Yahweh. And Jesus' name's Yeshua. Pwede mo ba sabihin, Yahweh? Yeshua. Hallelujah. Yung pinakamaliit na letter, yung pinakaunang letter sa pangalan ng ating Panginoon. Pero pag sinabi natin Yahweh, the great I am. Pero nandun sa pangalan na unang-una, nandun ang pagpapakumbaba ng Diyos. Amen. You will never be great kung hindi po natin i-humble ang ating mga sarili. Kung hindi po natin o hindi natin matututunan magpakumbaba na kahit gaano po tayo kagaling, kung walang pagpapakumbaba sa ating mga puso, baliwala ang lahat. I believe, baliwala ang lahat. It symbolizes God's powerful yet humble nature. No? Kahit sabihin po natin, napaka-powerful ng ating Panginoon. Siya'y Diyos. Pwede talaga sabihin niya na itaas yung kanyang sarili. Pero doon pa lang, sabi ko nga nung inaaral ko po ito, grabe, na doon sa pangalan ng Lord, nakaduktong yung Yod, yung humility. At nakita po natin sa ating Panginoon yon. Hallelujah! Na kahit siya'y Diyos, ay kapatid, sabi nga, heaven and earth will pass away. Or sabi nga the earth is my footstool, sabi ng Panginoon. Parang imagine mo, gaano kataas ang Diyos, gaano ka-great ang ating Panginoon. Pero sa pangalan ng Lord, nandun yung pagpapakumbaba. Amen? Hallelujah! Thank you po, Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. And the divine spark or point from which all things emerge. Its small size represents the belief that even the smallest details of God's Word and creation are significant. Sabi mo nga, significant. Kasi yung Yod po, sa ibang mga scholars, sinasabi po nila na yung Yod is related din po doon sa point or period. Tayo nga, di ba, kapag tinignan po natin yung Yod, parang ginagamit din natin na kuwit or kama. No? Ginagamit natin. Sinasabi dito na yung pinaka-small size ng alphabet, letter, ng Hebrew alphabet, sabi, even sa word ng Panginoon, yung pinaka-maliit doon, kapatid, sa salita ng Diyos, lahat doon, importante at mahalaga. Amen? Kaya nga po sa Hebrew alphabet, napakahalaga po yung mga simpleng mga ganun-ganun nila. Yung pangalan po ng ating font na iyan,
Ang pangalan po ng font niyan Almost Hebrew. Bakit po siya naging Almost Hebrew? Dahil po sa mga ganito niya. Yung merong gano'n, no? Napansin niyo po? Meron siyang parang yud. Kasi napakahalaga sa kanila yung may mga ganyan. Kaya sa kanila pong Hebrew letter, mapapansin mo po iyon. No? Tayo po, I believe, may itinuturo ang Lord sa atin. Basahin po natin Matthew chapter 5, verse 18, 1 to 3, 5. Saying, Amen. I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Sinasabi po dito ng Panginoon, pwede. Oh, I say to you, sabi, until heaven and earth pass away, kahit po yung pinaka maliit na part, letra man ito, sinasabi, it will not pass away. Yung salita ng Diyos, hindi po mag-fail. Hindi sasabihin mong pwedeng bumagsak, masira, hindi po. No? Jesus' reference to the yod in His teachings emphasizes the enduring nature of God's law and the importance of every detail of Scripture. Sa salita ng Diyos, sa lahat ng mga nakalagay sa salita ng Diyos, kahit sabihin mo, Jesus wept, kapatid, nakalagay yan na importante po iyan. Sabihin mo nga, importante. Importante ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin po natin sa katabi natin, kapatid, sundin natin ang salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Panginoon. At wag po nating hayaan na hindi po ito mangyari sa ating mga buhay. Hallelujah. Pwede ba deklarahan mo yung katabi mo, I declare mangyari salita ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Sabi, the Christian pictures is hand of God. Sabihin nga natin, hand of God. It speaks of the upraised hand of God, the hand of authority. The hand of authority. Often pointing the finger in discipline. Ang dami pong mga nangyari sa Bible na pinakita ng Diyos na mismong kamay niya ginamit o sinabi sa word ng Lord, finger ng Lord, hand ng Panginoon mismo. Yung nagsulat, ano yung sinusulat? Minsan judgment. Patungkol sa pagdidisiplina o kaya revelation. Katulad po nito, sabi, when the Lord finished speaking with Moses on Mount Sinai, He gave him the 2 tablets of the testimony, the tablets of stone scribed by the finger of God. Hallelujah! Sinulat ng Diyos yung commandment niya. Siya mismo, sabi sa Bible sa Exodus, inscribed by the finger of God. Na mismong kamay ng Diyos, o dito nga, finger. Daliri talaga ng Diyos. Hallelujah. Ito, alam po natin ito, yung sinabi kay Belshazzar, many tekel parsin. No, when God spoke to Belshazzar, naalala niyo po, na-share ko na yun nung Daniel natin, Book of Daniel. When God spoke to Belshazzar, the hand of God appeared, and He wrote His judgment of the king of the law. Bakit? Ano ginagawa nila? Nagiinuman. Pinagkukuha yung mga gamit sa temple, pinagagamit kung ano-ano ginawa po nila. Dinisrespect nila yung laman ng temple. Ano sabi ng Lord? Aba, katapusan mo na sa madaling salita. Sabi, you are weighed in balance. Sabi niya, hahatiin ko yung kingdom mo. Para sa madaling salita, ay nako. Kamay ng Diyos, may lumabas mismo, nakita nila, kamay ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo. Bakit?
Mag-iingat tayo kung ikaw ay worker, naglilingkod ka sa Panginoon at may ginagawa kang patuloy na kasalanan sa Lord, hindi nakikita ng pastor, hindi nakikita ng leader mo, kapatid, nakikita yan ng Diyos. Huwag mo nang hintayin na lumabas ang kamay ng Diyos sa kwarto mo at sabihan ka, kapatid, tigilan mo na yan. Huwag mo nang hintayin. Huwag mo na hintayin sabihin ng Lord, last mo na yan. Yari. Yari, last mo na yan. Kapatid, sabi nga yung hand ng Lord is a hand of authority. Na kung saan, kung anong sabihin niya, pwede pong mangyari. Maganda, lumabas ang kamay ng Lord at sabihin, pagpapalain kita. Wow, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ano pa? Marami po, pero kumuha lang po ako ng ilan. When God spoke to the Apostle John in the vision of Revelations, a hand of God appeared. Sa Revelations 5:1, basahin po natin, 1-3 fire. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides. Sabi ni John, I saw in the right hand. Na mismo sabi, both sides. Doon sa scroll. Yung word ng Panginoon. Kaya kapag diniklara ang word ng Lord, may power. Na nare-release at pwede pong mangyari. Amen? Bakit? Yung mga sinabi ng Lord na ito, kapatid, totoong nangyari. Amen? At sinasabi that the Word of God is powerful. Kahit yung sabi nga, yung yod, paalala ito sa atin na every single or smallest letter or part ng word ng Lord is significant. Mahalaga. Pinapaalala ng Lord sa atin. Kaya kung ikaw magsasalita, magdideklara, ideklara po natin word ng Lord. Amen. Yod is often interpreted as the law. Yung word ng Panginoon. Amen. Na pag sinabi pa lang yod, law ng Lord. Na dapat po nating sinusunod. Dapat nating ginagawa. Christians are not under law of Moses. However, we are under the authority of governments. Tama po? No, na kailangan sumusunod tayo sa ating gobyerno. Pag hindi ka sumunod, kulong ka. No, authority of governments, parents, sa lahat ng parents, say amen. Husbands, ayan, kasama, no, yung mga wives, mga asawang babae, submit po sa ating mga asawang lalaki. Sabi, and employers, as the case may be, we are called to obey all authorities instituted among men. Kanina, tinuturo ni Sister Lek ito. Na kapag ikaw sa trabaho ka din, no? Lalo na kung ikaw ay boss, dapat papakita maging good example ka din. Kailangan sinusunod din natin kahit ikaw nga po ay employee. No, sumusunod ka din kasi under authority ka ng may-ari. Tama? Hindi natin pwede sabihin sa boss natin o sa may-ari, supervisor, manager natin, mamaya na ako, gawin mo na lang yung gagawin ko. Ikaw na gumawa ng lahat ng gagawin ko. Hindi pwede yun. Sabi, we are called. Kung ito daw po'y sumusunod tayo, we are called to obey all authorities instituted among men, whether to the king or his appointed ministers, in addition, ito, makinig ka, to being obedient to rightful authority in the world, we are also called to be obedient to the Holy Spirit. Binigay ng Lord ang banal na Espiritu sa atin. Sabi, and He will teach us His ways. Sasabihin, tuturuan tayo ng banal na Espiritu. Kaya lang, marami nire-reject ang Holy Spirit. Sinabi na ng Holy Spirit, huwag ka na sumama dyan. Sama ka pa rin na sama. Sinabi ng Holy Spirit, huwag mo nang gawin yan. Ginagawa mo pa rin. Be obedient. Sabi, and
follow the way of Jesus, our Lord. The higher law of self-sacrifice in serving others ahead of ourselves. Even kapatid, yung sasabihin mo yung mag-serve ka sa kapwa mo. No? Hindi porket sasabihin mo na ikaw ay mas mataas, ikaw ay leader, ikaw ay graduate, ikaw ay ganito, may title ka. Kapatid, ito nga yung minsan nawawala na po, yung pakikipagkapwa. Ang Pinoy, kilala ang Pinoy sa ganyan. Tama po? No? Dati, di ba, yung mga plate na magaganda, mga gamit na magaganda, itatago iyan. No? Pag may bisita, dun lang sasabihin ng anak, ay, may ganyan pala tayo. Parang yung sa Angono, sabi ko, uy, ang ganda niyan, kanino yung electric kettle na yan? Ay, matagal na po yan dyan, pastora. Ay, bago Hindi, matagal na. Ngayon lang po nilabas. Kailan nilabas? Nung meeting ng mga pastor. Buti na lang nag-meeting. Buti na lang nag-meeting. Kasi ang dala-dala daw ni Sister Gemma yung sira-sirang nailabas tuloy. Baka dito may lalabas tayo sa... Nailabas sa lahat. Lalo yung pinlastic. Hallelujah! Kapatid, di ba dati ganun po? Ngayon po, ipag-pray natin na nakakalungkot. Minsan, wala nang pakialamanan. Yung minsan parang wala nang pakialam sa kapitbahay, wala nang pakialam. Pero pag nakarinig na, uy, ano yun? Uy, ano yun? Mga kapatid, be obedient sa word ng Panginoon, sa Holy Spirit, sa conviction ng Holy Spirit sa atin. Sabi yun, this is a symbol of the power of authorities. Na alam natin as sons and daughters of God, kapatid, alam natin, the higher authority sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya dapat matutunan po natin yung transition na ito. Sino ba talaga ang Diyos mo? Sarili mo o si Lord? Si Lord. Kaya lang, bakit ikaw pa rin ang madalas nasusunod sa sarili mo? Madali nga po natin sabihin na si Lord ang aking Panginoon, si Lord ang aking susundin, si Lord ang aking Diyos. Kapatid, it's about time to check your heart. Let's check our hearts. Check natin, sino ba talaga nasusunod? Kasi kung higher authority sa atin is si Lord, dapat si Lord, yung word ng Panginoon. Last, Matthew 28:18-21. Basahin po natin, 1, 2, 3, 5. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Nung pagkatapos ko pong magawa ito, sabi ko, Lord, kung ikaw po ang aming higher authority, at ikaw yung kinikilala naming mas mataas sa amin at Diyos namin, ano pong dapat namin gawin? Ito po binigay ng Lord. Sabi ng Panginoong Yesus, nasa Kanya yung authority. All, sabi mo all. Sabi dito, lahat nasa Kanya yung authority in heaven and on earth. Ngayon, ano inuutos ng Lord sa atin? Go and make disciples. Kinikilala natin na si Lord is the highest authority na meron po tayo. Siya lang. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Panginoon. So anong pinapagawa ng Lord sa atin ngayon? Go. Huwag po tayong makontento na nasa church lang. Nasa loob ng church. Close tayo sa isa't isa. Maganda po iyan. Pero huwag natin kalimutan yung ating assignment.
to go. Amen? Tayo po'y sumunod sa salita ng Lord. Kung ito ay sinasabi ng word ng Lord, go. Sabi nga, yung yod, di ba po, ano po? As it. Yes. Y-E-S. Yes. Amen. Are you willing to go, kapatid? Are you willing to be obedient sa word ng Panginoon, sa command ng Lord? Yung simple lang po, kapag tayo may gawain, o itong pinapagawa sa atin, yung IWAD, no? Nananalangin tayo, simple, gigising ka lang ng mas maaga. At hihingi tayo ng tawad sa Lord. Nagpa-fasting tayo. Willing ba tayong sumunod sa Panginoon? Nandito na tayo sa transition. Iba ka na. At iniiba ka na ng Diyos. Binabago na tayo ng Panginoon. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid, binabago ka ngayon ng Lord. Tayo po tayong lahat. Thank you po, Lord.